Welcome mga igala diri sa tuwang panaguban sa tuwang tulumanon kumustahan sa Lanao del Norte paghatod kaninyo sa mga latest information gikan diri sa lalawigan sa Lanao del Norte. Of course sa mga naguna nga mga developments gikan sa tuwang mga nagadayang ahensya sa gobyerno nga ngayon masayran sa tuwang mga televiewers tutob sa mabot ning ato ang pagsibya ni ning atuang tulumanon. Atong gipasalamatan ang atong mga partner cable stations sa Dakbayan sa Usamis pinaagi sa Lumad ni sa Misnon TV, sa Dakbayan sa Irigan, sa Southern Cable o sa Lanao del Norte, Green Valley o Pangal Bay Ventures. Atong gipasalamatan usab ang provincial government pinagi sa PIO o sa tanan nato nga mga partners. Diri sa atong special episode atong makauban ang Labaw Tinugyanan o Provincial Link sa Lanao del Norte, Dakbayan sa Irigan o gatong sayran gikan ni Ma'am Delmera Yunos. Ang mga specific information kay sayod ko nga ang tanan nato nga mga televiewers labi na gyud ang mga recipients sa ganing programa no sa gobyerno nato gusto kaayo nga masayran sa mga latest information. Ma'am, welcome diri sa tuang programa. Kumustahan sa Lanao del Norte? Salamat sir sa kining opportunity. So kabahin aning ato ang programa sa Pantawid Pamilyang Pilipino program diri sa Lanao del Norte ug Iligan City. Doon na tayo kining kibali gitawag nga updates no. Sa ato ang probinsya, doon na tayo potential nga household beneficiaries nga 87,742. Diin ang registered ana na naata karon sa 80,379. Then ang ato ang not registered 7,363. Then ang ato karong active nga household beneficiaries naa sa 70,664. So kini siya base ni siya sa March 23 nga database. March 23, 2015. Ang ato ang Pantawid Pamilyang Pilipino program karon nga tuig dunay expansion nga nahitabo. Kaniadto kay Cotobraman og 14 years old ang mamahimong beneficiaries nato. Then ang karon nato karon nga tuig ni expand kibali ang edad. So kuan na karon dili na kutob og 14 years old up to 18 years old na. Or kanang patiwason gyud og high school ang ato ang mga Pantawid beneficiaries. So kana siya mooy update na to karon. Right ma'am, sa kining pag-atuman o kanong mga beneficiaries as to timeline doon pa yung mga first batch nga nag-end na po nga mga recipients sa area sa ito na naman direct. Wala pa kay kaniadto gi-pronounce man nga 5 years ang program labi na sa time ni President Gloria Macapagal Arroyo. Then ang nahitabo wala gid siya ni end og 5 years tungod kay dunay expansion. Nakita kibaling nakita kibaling mas okay gyud nga mapatiwas gyud natong high school ang ato ang mga children beneficiaries. Sa imong personal nga pagtan-aw ma'am, sa mga kasagaran nga mga na tinati nga mga challenges along the way sa implementation of the Isa nga nakita na akong kining apil kibali sa mga challenges kining ato ang mga grievance related nga mga cases no sa maaning dunay di magyud malikayan nga naay mga arangan nga naapil sa programa no mo nay gitawag nga inclusion error. So kana siya do natay due process ana no. So dapat dunay mo report ana. So pwede bisan kinsa no ilahan nang i-report. Then ang nakanindot ana karon kay apan reporting kibali bisan pa walay investigation nga nahitabo pwede nato na sila mapa-hold kibali ang ilahang dawaton while kanang gahulat ta nga kibali kanang sa investigation. So pwede nato sila ipa-hold so naay period kibali nga dili nila madawat. So kana siya i-report nato na then ang ato ang naatay gitawag nga mga
grievance officer sa Provincial Operations Office. So kana sila mo adto, mo validate, then kung mapamaturan nga kana gid sila arangan, madilist gid sila sa program. So kana siya, then kana pod grievance related gihapon siya nga problema kanang kining ato ang mga false claimants, no? Kanang dunay mga beneficiaries nato nga lahi ang nagclaim lahi ang nagclaim. So kana siya due process gihapon, dunay mo report ana, then i-validate na sa grievance officer kung mapamatuoran nga dili gyud kato sila mo oy beneficiary, so definitely madilist gyud siya sa program. At nabati ang information gikan ni Ma'am Delmira Yunos. Importante kayo mga information. First round sa pagpangutana, paghatod kanin sa information diri sa tuang special episode. Tumikan kay importante kayo sa katong gi-mention nato kaganina nga masayran kabri gyud sa mga recipients sa 4-piece. Usay kulbaan ang mga recipients sa 4-piece nga basin next month or next year at least na determine or na divulge, na confirm pinagi sa atong head sa provincial link diri sa Lano del Norte, Dakbayan, Siligan ang giingon nga expansion sa nasangkit na programa. Sa atong pagbalik dugang pa nga mga information sa katong giingon nilang education usab dunay mga gitabangan po sa 4-piece nga makalahos ngadto sa kolehiyo ato na nadunggan usay mga information niini dunay pipila ka mga kining dunay igong kahibalo nga mga kabataan nga gitagaan pong suporta sa programa sa 4-piece. Kana uban pa nga mga impormasyon among itud ka ninyo sa pagbalik sa atong tulumanon kumustahan sa Lanao del Norte. Kini nga tulumanon hatod kaninyo sa Nature Spring Water, San Miguel Beer, ang beer na walang katulad, One Network Bank, Dunkin' Donuts, AIM Cooperative, Iligan Computer Institute. In ICI, we have experienced instructors, knowledgeable, and most of all, they are influencing. They lead us to the edge of employment. In ICI, you can have more computer laboratory time for more hands-on experience. The sooner we graduate, the earlier we start finding a job and earn money. And now, we can help our parents. Mang Moy! Oh, yung pinagawa ko ba, handa na? Ayos na ho, Mang Moy! Wow! Matutuwa yung makakakita ng mga to. Si Mang Moy! Mang Moy, ano po yan? Mga anak, ang sikreto sa sigla at lakas ng buhay. Ang 10 Commandments. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Alam niyo ba ang sarap kumain kapag masustansya ang mga kinakain natin? Aba, utos yan ng 10 Commandments. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Di ba, enjoy? Para makuha ng katawan natin ang iba't ibang sustansya. Nandyan ang carbohydrates, ang calcium, ang iron, ang protina, ang vitamina. Kain po tayo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Ang tangkad mo, Mang Moy! Oh, alam niyo ba kung bakit ako tumangkad? Bakit po? Kasi na-breastfeed ako ng nanay ko. Tinupad ng nanay ko yung Commandment number 2. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Kasi mas nalulubos ni baby ang nutrisyon. Pero kung kaya niya mag-breastfeed hanggang 2 taon, mas mainam yon. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Alam niyo ba kung ano meron ang gulay at prutas na mahusay para sa katawan natin? Bitamin at mineral na nakakatulong para mas lumakas ang resistensya natin laban sa sakit. Mahalaga ito. Kaya ang utos ng Commandment number 3, kumain ng gulay at prutas araw-araw. Mabuti na lang, ang dami nito sa atin. Bahay, kubo. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Noong araw, ang galing ko mag-basketball. Bakit kanyo? Kasi malakas ako at matangkad. Bukod dyan, sinunod ko ang Commandment number 4. Kumain ng isda,
karne, at ibang pagkain may protina. Ang galing kaya nito, lalo na sa mga bata, mas nalulubos ang kanilang paglaki. Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Alam nyo ba kung bakit ibang matatanda, nakukuba, lumiliit, nabubungi? Kasi humihina ang mga butot ngipin nila. Kaya kahit bata pa, sundin ang commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng pagkain mayaman sa calcium, gaya ng dilis, shellfish, sardinas. Moy, ito yung paborito mo. Salamat po, tita. Tagay na ng gatas. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Oh, anong gusto niyo merienda? Maraming pagkain na nabibili sa kalye na enjoy kainin. Pero ingat lang tayo. Minsan may dala itong mikrobyo na maaaring magdulot ng sakit. Commandment number 6. Tiyakin malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Ang pagkain, linisin at lutuin ng tama. Ang tubig, kung kaduda-duda, pakulo na para siguradong safe. Ito na lang ang merienda natin. Oh, hugas muna ng kamay. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Karamihan sa mga niluluto natin, tinitimplahan natin para magkalasa. Kung gagamit tayo ng asin, isaisip natin ang commandment number 7. Iodine salt ang gamitin kasi may iodine. Mahalaga ang iodine, lalo na sa mga buntis, para malubos ang mental and physical development ng magiging baby. Iwas goiter din. Nasaan na kaya ang asin? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Aling Lina! Musta po kayo? Mahilig ba kayong kumain nito? Sa totoo lang, ang sarap. Pero ingat lang, utos ng commandment number 8. Hinahinay sa maalat, mamantika, matatamis. Huwag abusuhin dahil ang kawawa ay ang puso. Hindi birong alta presyon, sakit sa puso, diabetes. Kaya ako, break muna ako sa mga yan. Dito na lang muna ako. Pabili po, Aling Lina. O, libre yan. Sige na. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Kayo ba alam nyo ang timbang nyo? Ako ayos lang kasi tapat ako sa commandment number 9. Panatiling tama ang timbang. Siguraduhin hindi sobra o kulang. Kumain ng wasto at syempre, galaw-galaw din! Barangay San Pedro is summertime! Woo! 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 Oh, and down! Woo! Oh, one more time! Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Sa panahon ngayon, masyadong mabilis ang takbo ng buhay. Ang daming nangyayari, sabay-sabay. Kulelat ang kalusugan. Ang utos ng commandment number 10. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Alagaan natin ang kalusugan. Magsimula tayo ng isang healthy lifestyle kontra stress at sakit. Sundin natin ang 10 commandments. Mula sa National Nutrition Council ng DOH.
people of Lanao for the wonderful hospitality that they've shown me and the whole entourage. And we're glad to be here, and we're happy to be performing here and play for the people here. Now, sir, since this is Bamboo for the second time around in Lanao del Norte, what made you decide to go back here in the province? Well, once again, we were invited by the good people here in Lanao del Norte. And of course, anytime we get an invite, especially this place, we're happy to be here. So, ready to play some good music. Hi guys, this is Jericho Rosales, and I'm here in Lanao del Norte, the land of beauty and bounty. Well, I just want to say thank you for the warm reception just dito sa mga taga Lanao, sa Tubod. And hope na makabalik kami dito. Kanindot diri. I love nature. You know, it's really my passion. You know, kaya I created the Hacienda Isabela also. And I know that in the future there will be more tourists who will be coming here. Kasi wala na masyadong mga lugar na ganito where you can enjoy the natural scenery. Yung hindi yung parang overly developed siya. Okay, I would like to invite everyone who plays music or would like to come and relax at a beautiful place to come to Lanao del Norte and enjoy the people and enjoy this wonderful environment. It's a beautiful place to be. I've enjoyed it so much. So please come and do business here and enjoy yourselves here. Taga Lanao del Norte, mga kapuso. Siyempre, keep watching GMA shows. Sobrang salamat po sa inyo sa suporta niyo. Ayan, sa mga kapuso namin sa Lanao del Norte, sana lagi po kayong manood ng lahat ng shows ng GMA. And sana forever namin kayong kapuso. Yeah, of course, inimbitahan ko lahat ng kasama ko, mga taga GMA na bisitahin ng Lanao dahil syempre minsan lang din makasama ng mga kapuso natin, yung mga kababayan natin sa Lanao. So, if they have time, may pupuntahan sila, may pagstayan sila, and I'm sure maraming mga tourist spots din. Kini nga tulumanon hatod kaninyo sa Nature Spring Water, San Miguel Beer, ang beer na walang katulad, One Network Bank, Dunkin' Donuts, AIM Cooperative, Iligan Computer Institute. Balik kita diri sa tumbraguban sa atuang tulumanon kumustahan sa Lanao del Norte atong gipsalamatan ang nindot kay nato nga venue pinagi sa manager diri sa Andros Pizza. Direct paki tanaw sa dito Andros Pizza
o ninindot nga lugar diri sa Tubod, Lanao del Norte, din gipahigayon kita sa atong taping. And of course, sa ato ang usa sa mga kauban po nato sa programa sa 4Piece, si Ma'am Gazelle na po diri karon sa atong set nga nakiguban nato nining atong interview, special episode uban sa atong provincial link sa Lanao del Norte og dakbayan sa Iligan si Ma'am Yunos. Okay, atong balikan ang topic specifically unsaon pagdugang. For example, karon na may mga existing nga mga recipients, pero dunay mga nakita paghihapon nato Ma'am Delmera nga kinahanglan maapil pa sa programa, buti pasabot nga angayan gyud siya sulod sa proseso nga pwedeng himuon or sa inyong opisina nga maapil sila sa listahan bisan katong first batch wa siguro, but right now pwede pa ba silang maapil ma'am sa listahan as recipient sa 4Piece? Sa ato ang grievance redress system na asad tay gitawag nga not listed, no, kana sila kibali katong mga angayan sa program nga mga beneficiaries nato nga wala sila maapil tungod kay wala sila ma-enumerate or ma-survey kaniadto. So pwede nato na sila ilista, no? So ma-full gyapon na siya sa grievance. Dito na sila sa not listed. So ato nang isubmit ilahang ngalan, ilista nato na sila pinaagi sa ato ang municipal links nga na-assign sa kada municipality. So dito sila magpalista, ato nang i-forward kibali ang ilahang mga ngalan sa regional office para dito sa second round nga enumeration sila mo'y ma-priority. So kana karon maoy dakong activity sa ato ang DSWD na gipaabot namo kining gitawag nga second round nga enumeration sa NHTS PR. Tungod man good kay nakita nila labi na gyud sa program sa Pantawid nga doon na gyud mga angayan unta nga maapil sa Pantawid Pamilyang Pilipino program nga wala maapil tungod kay kaniadto wala sila ma-enumerate or ma-survey. So dunay ipahigayon ang department nga second round nga enumeration diin kanang ato ang mga angayan nga mga beneficiaries nga nalista nga forwarded na sa regional office kana mo'y priority nila. So at least kuan man gud siya nalista na so igura pangitaon sa mga enumerators. So sila mo'y priority nga dapat maatuan gyud, although ang ato ang enumeration saturated kibali wala gyud laktawan nga balay, so tanan gyud atuan, pero at least kung na-capture nato na sa ato ang grievance redress system nga kini sila mo'y nagreklamo tungod kay angayan gyud sila nga maapil sa Pantawid nga program, sayon ras ato pagpangita kibali. Kining mga coordinators ninyo Ma'am Delmera kada munisipyo pila ka buok? Municipal links, yes. O depende na siya kung pila ang registered nga beneficiaries sa usa ka municipality. So kada municipal link mo handle na sila og 800 ka caseload. Okay. Meaning 800 ka households, no? 800 ka household beneficiaries per ML, per municipal link. So sa gitanaw na to ang katong gi-mention nimo until 18 years old, right now gi-extend kay supposedly 17. I heard about doon na pod kunoy mga recipient 14. Oo. I heard nga doon na pod kunoy mga recipients unsa ka tinuod nga gisuportahan pod sa 4Piece or ini nga programa nga katong mga recipients sa 4Piece o mga parents sa nga mga recipients sa 4Piece nga gipaskwela sa mga universities sa Outro. Oo. Kana siya tinuod gyud na no naatay kini gitawag nga students grants and aid for poverty reduction kay balikan ang gitawag nga SGPPA. So kana siya Pantawid gihapon ang ato ang mga beneficiaries ana kibali kana sila katong sa college na, no? Pero limited ra gyud kaayo na siya tungod kay ang list kibali gikan sa central office ilahan nang ibaba sa region paingon sa province, then i-validate dayon na siya sa municipal link dito sa munisipyo dito sa ilahang mga beneficiaries sa Pantawid kung mo qualify ba gyud sila kay
naay mga requirements nga kinahanglan, then depende sad unya dito sa kibali qualifications nga naa sa kining ato ang gitawag nga SUCs, no, State University colleges nga nga approve sa atua, no. Dili pud tanan kaniadto walay labot ang Misyo IIT karon apil na gayud. So tinuod gid na siya, no, para sa ato ang mga beneficiary sa Pantawid nga dunay anak nga naa sa college level. So 4 years kibali na siya, no. So naay mga courses sad nga pilian. Nindot na siya, no. So patiwason gyud ang ato ang beneficiaries. So naadi ay lapas og 18 kanang mga kana sila. Pero pila lang pod pipila. Dili gyud pagsugod gyud aning SGPPA kada municipality gitagaan ra og 4. So imagine sa imong information ma'am, sa mga kuan nila benefits. Kanang naa sila'y allowance, ano, in semester 60,000. Then board and lodging, then ang tuition nila free. Then provided sad nga kung unsa toy kibali ka ng sa university, dapat sad nga ma-maintain nila, So dili pwede sila mabagsak, kinahanglan gyud nga kuan gyud sila kanang focus gyud. Focus gyud sa ilang studies. Ma'am Delmira, unsay mga latest information by the way sa mga priorities karon, especially sa mga service providers sa inyong opisina diri sa area sa Lanao o sa Iligan? Aside from the katong mga routinary activities sa mga focus ninyo karon. Karon ang amua is kining unsaon gyud nga ma-maintain, ma-sustain o ma-improve pa gyud ang ato ang compliance, no, monitoring sa compliance sa mga conditions, no, gikan sa ato ang mga Pantawid beneficiaries. Kay so far okay, no, kanang taas ang ato ang compliance rate when it comes sa pag-comply sa mga conditions. So kana mo'y ato ang ginatutukan sa pagkakaroon nga at least ma-maintain nato, no, ma-sustain nato, kung mahimo nga ma-improve pa gyud nato mas maayo. So naata karon sa 97% pataas, no, in all conditions. So kuan ra gyud siya kanang paila ra gyud nga ang ato ang mga beneficiaries diri sa Lanao del Norte ug sa Iligan nga focus gyud sila, no, sa pag-comply sa mga conditions nga gihatag sa programa. Condition nga katong dapat magpa-timba. Kana check up. Monitor nga may eskwela permit. At least kuan 85% attendance rate mo ilahang maabot kay bali sa kanang ilahang pag-eskwela. Ang ato ang 6 to 18 years old. 18 years old na ta karon. So lastly ma'am, unsay final statement nimo, imong message labi gyud sa mga recipients sa 4Ps diri sa imong AOR province of Lanao del Norte ug Dakbayan sa Iligan. Okay, kanang para sa ato ang mga Pantawid beneficiaries, hinaot tanang padayon gihapon ta og comply sa mga conditions, no. I'm sure matag usa sa ato as beneficiary, kabalo taon sa ato ang responsibilidad sa programa, no. Busa ang ato ang Pantawid Pamilyang Pilipino program. Gitawag sad siya nga conditional cash transfer tungod kay conditional ang pag-transfer og cash sa ato ang mga beneficiaries tungod kay dunay conditions, no. So mo nay gitawag nga co-responsibilities ato ang mga beneficiaries. So hinawtana nga ipadayon nato ang pag-comply sa mga conditions kay nakita sab nato nga para rasad pod ni sa
sa family kibali no sa ato ang beneficiaries. So kana ra gyud mo ay amo ang hangyo. Then hinaot sad kung doon natay mga problema, natay mga municipal link sa kada munisipyo. So sila gyud mo una natong duulan kay sila gyud mo ay labing nasayod sa problema. So makatubag sila, matagaan nila og kasulbaran kung unsa tong inyuhang mga queries no pangutana kabahin sa program. Pero pwede sad sa amo ang Provincial Operations Office diri sa Tubod, pwede sad mo diretso dire para sad makatabang mi ninyo kung doon na may mga pangutana. So dagang salamat no. Salamat sa opportunity. Oo. Thank you. Ato nakita ang Labang Regyanan o head sa provincial link sa lalawigan sa Lanao del Norte, Ma'am Delmira Yunos o sayod ko nga kamong mga reviewers especially sa mga lugar sa Lanao del Norte ug Dakbayan sa Ligan nga nagtan-aw karon sa atong mga partner cable stations. At least na sayod mo no first hand gikan gyud sa ato ang resource person ang head sa provincial link. Programa sa 4Ps kanang bigit sa mga prioridad sa mga angayang himuon sa mga recipients o dili angayang himuon no sa mga 4Ps beneficiaries. Atong gusto gipasalamatan ang ato ang mga partner cable stations ug ato ang mga sponsors diri sa atong panaguban sa ato ang tulumanon. Ug sa ato ang cameraman partner Ryan, daghang salamat kaninyong tanan. Ako yung alagad Raul Dorias Dinapo. Salamat. Maayong adlaw kaninyong tanan. Kini nga tulumanon hatod kaninyo sa Nature Spring Water, San Miguel Beer, ang beer na walang katulad, One Network Bank, Dunkin' Donuts, AIM Cooperative, Iligan Computer Institute. In ICI, we have experienced instructors, knowledgeable, and most of all, they are influencing. They lead us to the edge of employment. In ICI, you can have more computer laboratory time for more hands-on experience. The sooner we graduate, the earlier we start finding a job and earn money. And now, we can help our parents. Mang Moy! Oh, yung pinagawa ko ba, handa na? Ayos na ho, Mang Moy. Wow! Matutuwa yung makakakita ng mga to. Si Mang Moy! Mang Moy, ano po yan? Mga anak, ang sikreto sa sigla at lakas ng buhay. Ang 10 Commandments. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Alam niyo ba ang sarap kumain kapag masustansya ang mga kinakain natin? Aba, utos yan ng 10 Commandments. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Di ba? Enjoy? Para makuha ng katawan natin ang iba't ibang sustansya. Nandyan ang carbohydrates, ang calcium, ang iron, ang protina, ang vitamina. Kain po tayo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Ang tangkad mo, Mang Moy! Oh, alam niyo ba kung bakit ako tumangkad? Bakit po? Kasi na-breastfeed ako ng nanay ko. Tinupad ng nanay ko yung Commandment number 2. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Kasi mas nalulubos ni baby ang nutrisyon. Pero kung kaya niya mag-breastfeed hanggang 2 taon, mas mainam yon. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Alam niyo ba kung ano meron ang gulay at prutas na mahusay para sa katawan natin? Bitamin at mineral na nakakatulong para mas lumakas ang resistensya natin laban sa sakit. Mahalaga ito. Kaya ang utos ng Commandment number 3, kumain ng gulay at prutas araw-araw. Mabuti na lang, ang dami nito sa atin. Bahay, kubo. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Noong araw, ang galing ko mag-basketball. Bakit kanyo? Kasi malakas ako at matangkad. Bukod dyan, sinunod ko ang Commandment number 4. Kumain ng isda, karne, at ibang pagkain may protina. Ang galing kaya nito, lalo na sa mga bata, mas nalulubos ang kanilang paglaki. Ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH.
Alam nyo ba kung bakit ibang matatanda, nakukuba, lumiliit, nabubungi? Kasi humihina ang mga butot ngipin nila. Kaya kahit bata pa, sundin ang Kumainment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng pagkain mayaman sa calcium. Gaya ng dilis, shellfish, sardinas. Moy, ito yung paborito mo. Salamat po, tita. Tagay na ng gatas. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Oh, anong gusto niyo merienda? Maraming pagkain na nabibili sa kalye na enjoy kainin. Pero ingat lang tayo. Minsan may dala itong mikrobyo na maaaring magdulot ng sakit. Kumainment number 6. Tiyakin malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Ang pagkain, linisin at lutuin ng tama. Ang tubig, kung kaduda-duda, pakulo na para siguradong safe. Ito na lang ang merienda natin. Oh, hugas muna ng kamay. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Karamihan sa mga niluluto natin, tinitimplahan natin para magkalasa. Kung gagamit tayo ng asin, isaisip natin ang Kumainment number 7. Iodized salt ang gamitin kasi may iodine. Mahalaga ang iodine, lalo na sa mga buntis, para malubos ang mental and physical development ng magiging baby. Iwas goiter din. Nasaan na kaya ang asin? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Aling Lina! Musta po kayo? Mahilig ba kayong kumain nito? Sa totoo lang, ang sarap. Pero ingat lang, utos ng Kumainment number 8. Hinahinay sa maalat, mamantika, matatamis. Huwag abusuhin dahil ang kawawa ay ang puso. Hindi biro ang alta presyon, sakit sa puso, diabetes. Kaya ako, break muna ako sa mga yan. Dito na lang muna ako. Pabili po, Aling Lina. O, libre yan. Sige na. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Kayo ba alam nyo ang timbang nyo? Ako ayos lang kasi tapat ako sa Kumainment number 9. Panatiling tama ang timbang. Siguraduhin hindi sobra o kulang. Kumain ng wasto at syempre, galaw-galaw din! Barangay San Pedro is super time! Woo! 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 Oh, and down! Woo! Oh, one more time! Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Sa panahon ngayon, masyadong mabilis ang takbo ng buhay. Ang daming nangyayari, sabay-sabay. Kulelat ang kalusugan. Ang utos ng Kumainment number 10. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Alagaan natin ang kalusugan. Magsimula tayo ng isang healthy lifestyle kontra stress at sakit. Sundin natin ang 10 Kumainments. Mula sa National Nutrition Council ng DOH.
the people of Lanao for the wonderful hospitality that they've shown me and the whole entourage. And we're glad to be here, and we're happy to be performing here and play for the people here. Now, sir, since this is Bamboo for the second time around in Lanao del Norte, what made you decide to go back here in the province? Well, once again, we were invited by the good people here in Lanao del Norte. And of course, anytime we get an invite, especially to this place, we're happy to be here. So, ready to play some good music. Hi guys, this is Jericho Rosales, and I'm here in Lanao del Norte, the land of beauty and bounty. Well, I just want to say thank you for the warm reception just dito sa mga taga-Lanao, sa Tubod. And hope na makabalik kami dito. Kanindot diri. I love nature. You know, it's really my passion. You know, kaya I created the Hacienda Isabela also. And I know that in the future there will be more tourists who will be coming here. Kasi wala na masyadong mga lugar na ganito where you can enjoy the natural scenery. Yung hindi yung parang overly developed siya. Okay, I would like to invite everyone who plays music or would like to come and relax at a beautiful place to come to Lanao del Norte and enjoy the people and enjoy this wonderful environment. It's a beautiful place to be. I've enjoyed it so much. So please come and do business here and enjoy yourselves here. Taga Lanao del Norte, mga kapuso. Siyempre, keep watching GMA shows. Sobrang salamat po sa inyo sa suporta niyo. Ayan, sa mga kapuso namin sa Lanao del Norte, sana lagi po kayong manood ng lahat ng shows ng GMA. And sana forever namin kayong kapuso. Yeah, of course, inimbitahan ko lahat ng kasama ko, mga taga-GMA na bisitahin ng Lanao dahil syempre minsan lang din makasama ng mga kapuso natin, yung mga kababayan natin sa Lanao. So, if they have time, may pupuntahan sila, may pagstayan sila, and I'm sure maraming mga tourist spots.
Thank you.